Ang dami pala rito ni Mr. Lance na magagandang drinks. Mga masarap siguro to. Carlos Primero, Hennessy. Ito, ano kaya kung tikman kaya ito lahat? Pero ito na muna. Ito meron na. Ano nangyari to? Magic. Magic is the moonlight. Can't you see the tune light up? Masarap talaga to ah. Bill, hindi ka pala. Suwabe. Ba, parang kaya aga-agi gusto mo na ata uminom ah. Oo, Mr. Lance, suwabing inumin. Oh. Pero sa bahay hindi suwabe. Ah, bakit na naman? May problema ba? Unexisting financial difficulty. Si financial at si difficulties na naman. Iyan. Hindi. Ang Alam mo, Bill, pagdating sa financial difficulties, hindi ka nag-iisa dyan. Marami tayong mga kababayan o marami tayong sa financially lagi may problema. Marami talaga. Lalo ngayon, ang mamahal ng bilihin. Oo. Di ba? Kaya, si financial talaga laging problema ng karamihan ngayon yan. Oo. Di ba? Ang walang problema daw, yung may pang financial. Yung, ano ang gusto mong sabihin? Yung nasa kalagitnaan na tinatawag na middle class o yung nasa taas na. Hindi kasi parang sa akin pagkakalam, may tatlong klase yan eh. Mm-hmm. Ay, di ba? Yung mayamang-mayaman. Yung medyo mayaman ka lang. Oo. At saka, hindi, apat ata yan eh. Tsaka yung ano lang, sakto ka lang sa buhay. At yung mahirap. Kasi mahirap. Oo, di ba? Oo. Kung minsan Maganda siguro mapwesto tayo doon sa 2 and 3 lang. Oo, sakto na yun. Yun ang tinatawag na sakto. 2 and 3. Oo, 2 and 3. Yung bang sakto ka lang. Hindi ka mayaman, hindi ka naman mahirap. Yan. Oo, di ba? Oo. Yun naman 3, medyo mayaman ka lang. Kasi yung pang unang-una, mayamang-mayaman Oo, yun. talagang ano Di ba? Medyo, yung mga pera nun siguro, ay hindi na. Wala ka ng pera makikita ron eh. Kundi mga bonds na lang siguro talaga yun, ano. Kung milyon-milyon, mahirap. Hindi, mga bilyon. Pagka sinabi kasi bilang sobrang yaman na talaga, yung mga bilyonaryo na yun. Milyonaryo na. Oo. Hindi, masarap ba talaga, yung sobrang yaman, yung mga ganun, yung mga bilyonaryo, parang napapansin ko hindi rin naman ata eh. Di ba? May mga bagay na masarap at may mga bagay na hindi siguro. Kasi kung minsan, yung tao na mayaman, pag naglakad ka sa kalye, medyo kinakabahan ka na. At di ka makatulog. Baka mamaya, pagising mo, may nakatutok na sa yung money or life. Kung ako, mangyari sa akin, multimillionaire ako. Pag nagsabi sa akin na, money or life, life na lang kasi enjoy pa ako. Ano ba sabi mo sila? Hindi, pero mahirap naman din yung sobrang mahirap na mahirap. Oo. Yung bang talagang walang-wala ka, hikaras na hikaras ka. Yung bang, yung umaga pa lang, breakfast na, wala ka nang Makain. wala ka nang makain o wala ka nang maipakain sa mga anak mo. Yun naman ang sobrang hirap din. Yeah, oo, yan. Isang bagay na, kung minsan, ayaw umalis sa akin eh. Sinisipa ko na eh. Balik ng balik. Balik ng balik. Oo. Ano kaya yun? Pag sinipa ko palabas ng pintuan ko, sarap ko na. Pero marami nagbablog niyan ngayon, ha? Ha? Kung bakit daw mahirap pa isang tao. Oh. Oo, napakarami. Napakarami ko napapanood eh. Ayan. Ah, Hindi, siyempre, yung magsalita, madali lang naman. tama ka dyan. Yung magsabi na kung bakit ka mahirap, Oo. kasalanan mo ikaw, bla 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 bla. Madali lang, para sa akin, madali magsabi nun, Bill. Siyempre, pag ikaw ay nasa reality na, yung nasa sitwasyon ka na ng gano'n, na talaga sa araw-araw Nangyari. wala talaga. Wala talaga. Oo. Na wala kang pambaon sa bata. Breakfast papasok yung mga anak mo, wala kang man lang maipakain. Di ba? Wala kang maipabaon. Sabi mo sa anak mo, huwag kang pumasok muna at wala kang baon, walang pagkain. Yan ang napakahirap. Hindi ba pwedeng lakarin na lang? Hindi, yung lalakarin mo. Siyempre, anak mo, kung papasok sa school,
Di ba? Oo. Ano mangyari sa school? Papasok ng gutom. Tama ka dyan. Kahit man lang 10 piso, hindi mo mabigyan. Talagang napakahirap na, di ba? Tsaka bilang magulang, nakakadugo ng puso. Parang ano eh. Parang naniniwala ko na sa mga lugar na pareho natin ngayon eh. Kasalanan ng maging mahirap. So kaya yun? Hindi naman kasalanan. Hindi naman siguro. Talaga siguro, nagkataon na. Kasi hindi naman po pwede lahat, Bill, mayaman tayo. Pag mayaman tayo, sino na ang magtatanim ng palay? Parang ganito, di ba? Sino na kukuha ng basura natin dito na dumadaan? Oo. Di ba? Wala, Oo. hindi magiging balance eh. Tama ka. Di ba? Sasabihin ng City Hall, mag-hire kami ng basurero. Di ba? Ang sahod 350. Hindi. Mababa yun. Sabihin natin, 2,000 a day. 2,000 a day na. Sama ako. Oo. Paano kung sasama doon? Milyonaryo ka rin. Oo nga. No. Marami kang pera. Di sasabihin mo, ba't ako apply nyo? Dami-dami kong pera. Kayo mag-apply dyan. Oo. Lahat tayo milyonaryo, lahat tayo bilyonaryo. Wala na hakot ng basura. Wala na. Hindi magiging balance ang buhay. Tama ka dyan. Kaya may mahirap at may mayaman. Talaga pupunta ang buhay. Oo. Pero dyan sa dalawang yan, sinasabi mo, Mr. Lan, Oo. na may mahirap, may mayaman. Meron akong naaalala na yung kalagayan ng isang mahirap na kumisan sumasama yung kanyang kalooban dahil sa mayaman. Oo. Bakit na naman? Yung tinatawag na halimbawa ko, edad ko mga 29 at nagkaroon ako ng minamahal na napakagandang babae. Mayaman to. Sabi ng mga tao, Billy Great, mukhang hindi ka po pwede dyan eh. Bakit? Hindi obra yung kalagayan mo. So, ang kakantayin mo na ganito. We are worlds apart. And we are forbidden to kill. Ayun na yung ano. Kanta ba yun? Oo. Singa? Our love is verboten. They tell us we are worlds apart. Parang ngayon ko lang nadinig yun And we are forbidden to care. Kita mo na yan eh. Forbidden to care. Hindi, Jesus Maria, sabihin natin, yung babaeng mayaman na gumal din sa akin, di forbidden na kagad eh. It's just like forbidding the morning sun to rise at dawn. Hindi naman pwedeng mag-rise ang sun sa dawn, ano? Hindi. Pero kung sa kanta, gano'n. Yeah. Sa reality ng tao. Pero pag Diyos ang gumawa, kaya yun. Kaya? Ay, magbabago yung ikot. Hindi, Diyos na bahala doon. Hindi, parang sinasabi mo niyan, sa paliwanag mo na yan, hindi malalim yan eh. So parang, pag may nagugustuhan, tama ba, may nagugustuhan kang babae, at ikaw ay, World sa pag mahirap ka, wala ka nga. mayaman yun. Wala ka nga. Wala ka nga. Ay, wala nga ako pala. Hindi, sa panahon natin ngayon, Bill, bihirang-bihira yung ano, yung mahirap na mahirap, talagang mahirap as in, tapos mayamang-mayaman yun, kaasawan sila. Wala sa pinikula layo. Tama. Diba? Mostly, kaya nga ito, pansinin mo, Bill. Pansinin mo. Ito matagal ko nang napansin eh. Diba? Ito, matagal ko nang napansin. Yung mga doktor, napansin ko to eh. Yung mga doktor, wala 10 doktor, o doktora. Alam mo ba, napansin ko dyan, sa 10 doktor o doktora na yan, 7 dyan, ay doktora din at doktor ang napangasawa nila. So, Ano mo kung bakit ano ibig kong sabihin? hindi. Hindi. Kasi nga napansin ko yan. Kasi nga, kung ano yung level mo, mostly yun ang nakakatuluyan mo. Di ba? Yan. Kayo nagtatrabaho sa hotel, Kaya tayo nagaganito, si Mr. Kaya nga tayo natutong bartending. Sa amin doon, kung nasa hotel ka, binatat dalaga kayo. Doon. Ang nakakatuluyan mo din, yung nandun din mostly sa loob ng hotel. Kaya nga, misis ko, kasama ko rin sa 5-star hotel. Napupuna ko nga dyan. Di ba? Pag teacher ka, Ah, ang mapangasawa mo, teacher. O bakit? Saka na naman pupunta. Okay. Dali lang. Ito si Bill. Lagi financial ang problema. Kasarap pa naman na sila sa ano rito eh.
Kasarap ng hangin dito sa... Oh, siyempre, elevated Oo. ang lugar natin eh. Kahit hindi ka na mag-electric fan dito, pwede na itong lugar na ito ah. Ayun, wala pa tayo electric pan dito. Hindi, balik tayo sa gano'n. Sige. Hindi, mahirap talaga. Mahirap talaga yung walang wala. Oh, mahirap yung walang wala. Kaya ngayon, tingnan mo ito. Wala talaga. Huwag mo na ipakita. Nakakahiya sa kanila. Okay na. Alam na nila yun. No. Eh gusto kong makita mo kasi. Baka mamaya pagkatapos natin, bigyan mo ako. Ay, panalangin mo kumita itong ginagawa natin. Pero sa buhay, masarap sakto lang. No, Yung bang pagising mo sa umaga, kahit pa paano may sasaing ka, sa tanghali, sa hapunan. At pagising yung anak mo, may pababaong ka. Di ba? Oo. Eh, pag may birthday pa minsan-minsan anak, birthday mo, tayo kakain sa labas, sinakakagano'n ka. Di ba? At Oo. paminsan-minsan din, yung gusto mong kahit na mumurahing t-shirt nabibili mo, o sapatos, nabibili mo, at sa mga anak mo, at may sarili ka namang bahay, yun ang masarap na buhay na sakto lang. Di ba? Oo. Kasi sabi nga, hindi naman lahat ng sobrang yaman ay masaya. Mhm. Oh, di ba? Dahil- Marami nga sa Amerika, di ba? Sobrang yaman nila nagsusuicide yung iba, hindi sila masaya. Oo. Kagaya nung wrestler. Yung wrestler na yung Mexican sa Amerika nakatira, dito kalaki bahay noon. Anong nangyari yun? Noong mga year 2000, mahigit ata, mga 2006 ata, something. Hindi ko na matandaan, ha? Yung lalaking wrestler na yun maraming pera yun. At saka sikat yun, mansyon ng bahay. Anong ba ginawa nun? Naku, inano niya yung sarili niyang pamilya, alam mo na, ginano niya. Tapos sarili niya, maraming pera yun. O di dapat masaya. Sikat pa siya. Oo. Di ba? Siguro, pareho din niya ng magagaling na singer na nalatagpuan Wala na rin. Wala na rin. Hindi Linis. ko maintindihan kung ano bang nasa mga ulo ng mga tao Oh, na. di ba? Maraming pera yun, sikat yun, di ba? Oo. Hindi, kaya nga, talaga ang misan, ang batayan, ay hindi yung- kung maraming pera kay masaya ka sa buhay natin. Kaya tama ka dyan. Kaya kung minsan, tama yung sinasabi mo, nasa lugar kang safe. Wala sa taas, wala sa baba, nasa gitna. Tama yun. Yung 2 and 3, okay yun. Kaya, Huwag ka na pupunta sa dulong-dulo, huwag ka na pupunta sa 4, oo. at yung 1 naman, masyado namang mahirap yung pag... Mr. Lance, excuse me. Ah. Wala bang pulutan? Huwag ka na maghanap ng pulutan. Wala pa tayong kite. Dito si Bailey naghahanap pa ng pulutan. Ayan nga mo minsan. At magre-ready tayo pulutan. Ano ba gusto mong pulutan? Kahit na pritong matabakol. O kung hindi naman, sinaing na tulingan. Walang yung hirap-hirap gawin nung sinaing na tulingan. Hindi pa ako gusto kong tumikim nun. Yan mo susunod, magpipirito tayo ng tilapia. Ah, Tilapia. Bakit? Masarap naman yun tambakol lang. Minsan kasi mahirap bumili. No? Alam mo naman dito sa atin, mahirap. Minsan walang mabili. Ayaw nga. Kung minsan yan, seasonal. Sige. Ang tilapia, walang season. Oo. Kahit anong araw, makakuha ka nun. Masarap ang ihaw yun. Pero baguhin naman natin, unang pulutan natin ihaw, pangalawa, prito na lang. Pwede. Tapos gawa tayo na sausawa na may sili, ayos yun. Kaya nga inyo, masarap. Pag ikaw ay nasa saktong buhay lang, Oo. makakabili ka ng mga ganon. Mm. Makakainom ka ng mga ganito, di ba? Kano ba 1 kilo nun? Mura lang yun. Problemahin yun, mura na. Ako na bahala doon. Diyan ako bilib sa'yo kasi parang nakikita ko Inolang ko belong to the middle class. Upper na yata. Hindi. Baka maniwala yung mga manood. Hindi. Si Mr. Lance, ordinary lang po tayo, ordinary lang. Yun ang binigay sa atin ng Diyos. At thankful ako doon na ordinary. Ibig sabihin, nasa gitna na tayo. Hindi tayo mahirap, hindi tayo mayaman. Okay? At hindi tayo super yaman. Hindi wala. Ordinary. Ganun. Kung Kumakain 3 beses ang araw, okay na yun. kung minsan nag-aambisyon ako, Mr. Lang, kung nakita ko. Dumukot. Oh. Yung lilibuin niya, tinupi. Oh. Di ganito kakapal. Binigyan akong 1,000 sa ito. Sus, ang kagala mga pera nito. Paano kayo makakaroon ng ganyan? Iba ka hindi naman totoo, puro papel na nasa ilalim niya. Pero hindi. Anong kulay ng lilibuin niya? Green? Green o ano? Green yan. Green, light Oo. green. Oo, sarap yun. Siguro kung magkaroon ng ganyan. Ano kayo, ma-hold up na lang. Ay, wag masama yun. Mag-hold up ka, makulong ka. Diba? Gusto kong makaranas ng ganun, Mr. Lance. Hindi naman yung tinatawag na milyonaryo kasi gaganito lang. Malay mo kung yung hawak mong ito, 50 mil lang. Oo, nasa gitna, tuglilamandan. Pagka ganyan ka lang, lilibuhay, konti layo. Oo nga. Baka mga nasa 20 mil lang yung sinasabi mo, 40 mil.
tinupik pa. Oo. Masarap yung magkaroon ng ganyan kasi punta ako dun sa malingki ako, bili ako ng 1 kilong baboy, 1 kilong baka, 1 kilong hipon, 1 kilong buto-buto. Eh, yun namang gusto mo eh, napakasimple lang nun eh. Eh, meron ka na 2,000 eh, nabili mo na lahat yun. Oh, ay, oo nga, no? 2,000, 3,000, eh, nabili mo na lahat yun. Tama nga. Oh, sarap nga yun eh. Kaya mo, alam mo, Eh, kailan ka misilan sa magkakaroon man lang ng pera? Bigyan mo naman ako ng... pag kumita na to. Wala pa tayong kita rito sa ginagawa. Akala ko kanina, natatanong kita eh, habang ko'y nagagawa, itututunggain mo eh. Oh? Para ka malaki masyado problema mo sa financial eh. Misilan, sana eh, matatapang yun, hindi kaya. Ayun na. Lalo na siguro itong hinising. Ano, babalitaan ko lang yan. Ano, masarap daw yan. Ano ba tingin mo? Ay hindi, eh, sa mga tao, alam mo kung Bill, ang buhay, merong masarap sa iba, merong hindi masarap sa'yo. Ganun eh, di ba? Oo, pwede nga. Ayun, Di ba? May ibang tao, may masarap sa kanila yung alak na yan. Pero sa iba, hindi naman masarap. Yung masarap naman sa kanila yung alak na yan. Parang gano'n. Eh kasi si Mr. Lance, Bill, hindi naman na, Bill the Great, hindi naman ako nag-anaginom. Ano mo naman. Eto, pa wine. O, kaya, balik tayo, yung maging sakto sa buhay, ay tama-tama lang. Talagang... Kasi ano ba yung sobrang yaman daw? Eh, sa dami ng negosyo na eh, minsan nahihirapan na silang matulog. Ata eh. Kasi iniisip, siyempre, may mga manager sila, magre-report sa kanya. Sir, may problema tayo sa gano'n. Sir, kailangan natin ng gano'n. Eh, siyempre, sa dami nun eh, pag nagsaping-saping sa ulo, makakatulog ka pa ba nun? Di ba? Oo. Parang hindi na ata. Imbis na papahinga ka, gigisingin kang alanganin eh. Di ba? At para kang, ano ba yun? Parang, Balisa ka na. yun yung isang tao na, para kang ano eh, taga-probinsya na kinikilalang kapitan ng barangay. Alanganing gabi, barangay, kapitan, ano, ayusin mo muna at may problema roon. Imbis sa pahinga ka, punta ka roon. Ngayon ba, ang kapitan, ganun pa rin? Oo. Hindi ba inaasa nila sa barangay tanong? Ayun. Sa sekretarya niya? Iyan ang purpose kasi niya ganito. Para makaiwas si kapitan. Hindi, kaya nga, ang punto natin doon, yung sobrang yaman. Sabagay, hindi, kasi ano eh, alam mo yung, hindi naman kasi tayo pwedeng, yung buhay, yung sarili natin, para bang ganito, no? Hindi kasi pwede yung, di ba, yung super yaman, subukan lang natin 1 linggo, yung katawan natin pupunta sa gano'n. Hindi nga lang tayo, hindi tayo, no? Yung sa pelikula lang nangyayari yun, no? Kung pwede nga lang, maganda, no? Di ba, wari, sarili ko, si Mr. Lance, itong buwan na papasok, pupunta yung sarili ko, sa super yaman ako, inang buhay ko, for 2 months, susubukan ko lang. Di ba? Oo. Di gano'n. Kung pwede nga lang, gano'n eh. Tapos, yung pagkatapos naman ng 2 months, pupunta naman ako doon sa buhay na mayaman lang. Oo. Na hindi ka super yaman. Tapos, yung buhay mo naman, after 2 months na naman uli, pag 6 months mo, ay yung ordinaryong buhay, di ba? Yung tama lang. At yung huli mo, doon ka naman pupunta sa super hirap naman, yung hirap na hirap ka sa buhay. Oo. Di ba? Pag pinuntahan mo lahat yun, Hindi, kung pwede nga lang no? Kasi mahirap nga kasi magsalita na hindi natin masabi na talaga ang mayaman ay hindi naman ba talaga masarap na masarap? Hindi O ba? masarap ba? ika nga, hindi pa naman tayo nakaranas ng gano'n. Exactly yung sinasabi mo. Kasi pinupunto nga natin dyan, hindi pa natin tayo nakaranas doon sa talagang nararanasan ng super yaman na person na yon o tao na yon. Di ba? Oo. Halimbawa, si Elton Musk. Si Mas. Elon Musk. Elon Musk. Oo. Inang hirap lang yung maskara kay Suro eh. Para naungusan na daw siya ngayon. Ayaw ko, nakabasa ko na isang araw. Sino ba yun? Ayaw ko. Naungusan nata siya sa yaman. Sinong, Hindi ko matanda kung anong pangalan. baka ano? Wala pa akong nakon. Merong ano yung si Elon Musk ba ang founder ng nito, 'di ba? Siya ata yung Ewan ko kung nagkakamali ako, correct niyo lang ako. Siya ata yung nung hindi pa siya mayaman, siya yung nagte-trend, tama? Nagte-trend. Trend lang. Sumasakay siya ng trend. Tapos, ewan ko kung siya huto, bumibili siya ng dyaryo. Regular. Pagbaba niya ng trend,
may dyaryo nagtitinda sa lugar nila, bibili siya. Bibili siya. Regular yun. Yung binibilan niya, babae ata to eh. Ay, kilala siya. Magkakilala na sila. Magkikita sila. Kwento-kwento. Yung dyaryo ko, bayan. Alis siya. Araw-araw ganun siya. Magaling daw So, tayo. nung yumaman siya, mayaman na siya. Siyempre, hindi na siya nagtitrain. Oo, kasi, siyempre, may pinagkakabalan siya negosyo niya, di ba? Ngayon, yung naalala niya, ata yung binibilan niya ng dyaryo na yun. Binalikan niya ata yun. At gusto niya bigyan ng regalo. At tumigil ata siya sa pagtitinda ng dyaryo. Bibigyan niya ng pera, amount. Malaking halaga. Parang pasasalamat niya sa doon. Alam mo ata yung babaeng yon, yung bibigyan niya, ititinda ng dyaryo, o yung lalaki na yun. Hindi kinuha yung ibibigay ni... Hindi ata kinuha ng mayaman. Ay, bakit? Ayaw niya. Masaya raw siya sa buhay niya. O, tingnan mo nga yun. O, yun ang tunay, di ba? Binibigyan. Tinanggihan, pera. Mukhang matalinyagang nangyari, no? Oo, ganon. Kwento yan. Nabasa ko yan. Oo. Dito kaya sa Pilipinas. Hindi ako. Bigyan mo ako? Dito sa Pilipinas, lahat tingin ko. Hindi. Baka magalit dito. Walang sinasabing ano eh. In reality. Hindi wala tanggihan yun sa totoo. Hindi, pero tingin ko naman Pero meron. kung napagkikita ko naman na bukal sa puso niya at saka sa bulsa niya, hindi naman butas yun nasa, kukunin ko. Pero tanungin ko muna, kano bibigay mo? Hindi kasi ito daw ano. Yung tumama na lang ng loto, ito hindi naman super yaman to. Ito hindi super yaman to, Bill. Ito kwento to. Ha? Nung hindi sila tumatama sa loto, sabay-sabay sila kumakain. Hindi sila tumatama sa loto ng malaki. Hindi pa sila maraming pera. Hindi sabay-sabay sila kumakain. Umaga, tanghali, o hapunan, basta nasa bahay sila, wala silang mga pasok. Tumama ngayon yung isang pamilya nila, o tatay o nanay sa loto. Alam mo, ang nangyari daw sa pamilya, sa hapunan, hindi na nagkakasabay-sabay kumain. Alam mo kung bakit? Siyempre, yung tatay, yumaman, dumami kaibigan. Di ba? Siyempre, si tatay, sa daming kaibigan, maraming imbitasyon. Maraming session, mainuman, o ano man yan. Di ba? Mga lakaran. Naging busy na. Naging busy na kasi marami ka ng pera. Kasi marami nang bumarkada sa'yo. Ganun ang tao Pag ikaw mapera, mabango ka, maraming didikit siya, maraming babarkada sa'yo. Pag hindi ka, ikaw nawala sa wisyo mo, sa sarili mo, ikaw na misan, talaga mapapasama ka. Yun nga nangyari daw. So, kakain, wala si tatay. Kumisan si nanay, wala. Kasi si nanay kasama ni mga kumare. Kasi dumami na rin kaibigan. Yung anak, dati ang baon ni 50 pesos, ay nung yumaman, 1,000 na. Di na barkada na rin. Ganun daw ang nangyayari, minsan. At ito yung nangyayari daw sa mga lotto winners. Dito sa ating bansa, sa NASP. Na dati, nung wala silang pera, pag kumakain sila hapunan, sabay-sabay silang pamilya. Kasi yung ulam nila, kailangan mapagsakto lang nila. Kaya nakita mo, hindi rin minsan maganda yung dami ng sobra ang pera. Tama ka yan. Pag ganyan nangyayari, ang kaabutan mas maganda pang nasa gitna lang. Kaya minsan, siguro ang Diyos, kaya tayo hindi pinayayaman ng gusto. Ayaw niya tayo mapariwala. Tama ka, tama. Nabasa ko sa Bible niya. Yan sabi niya, huwag kang masyadong mag-ambisyon ng yumaman. Kasi kung minsan, ang tinararata ng tao ay kasip yayo, Sige, kaya mo yan. Kasip hayuan. At sakit ng ulo, problema, at kumisan buhay pang kapalit. Doon na lang sa tama lang. Sa sakto. Sakto lang, sakto. Yan huwag ka na mag-ambisyon ng yumaman. Pero kung talagang multi-million ka, bigyan mo na kami. Pero minsan, masarap din yung yate ka, di ba? Meron kang yate. Nagpipinshing ka. Meron kang beach na sarili. Tapos sarap higa-higa doon, ha? makakuha ka ng ganito kalaking tuna. Meron kang suka at saka bawang dyan, saka sibuyas, gano'n mo na. Sasami na, pulutan na. Di ba? Masarap din minsan yung, di ba? Kasi, may farm ka. Kailan ba yun? Last week siguro yun, may birthday doon Napadaan ako, tinawag ako. Chat ka. Hininan ko muna yung pulutan kung ano.
Nakita ko tuna. Mupa ka na. Ano, yung bang... Ano ba yun, yung lagyan suka sa kaluyan? Ano ba yun? Tawag doon? May sili. Kilawin. Kilawin. Oh. Sabi ko, masarap to ah. Hindi siya tako. Kuha ko nung isa. Sarap nga. Hindi ko nakontento. Kumuha ko ng sili sa kanya. Yun nga lang eh. Umalis na ako kasi nakakaya. Upatan ko talaga yun. Sarap eh. Oh. Ako minsan nag-a-ambition din ako makabili ng gano'n. Makatipid. Oy, ikaw naman. Di, sige, minsan ako na bahala to. Sagot ko Hindi na yan. nangyayari. Masarap yung tuna pa talaga eh. Oh, sarap yun. Ang dali lang yan. Yung mga tuna-tuna lang. Kaya, yung mga ganyang bin, mga tuna-tuna, mga kilakilaw eh. Kaya pa natin gumawa niyan. Kamaga natin isang araw eh. Sige. Eh, malay mo to, itong video na to eh, mag-trending. Oh. Di ba, kabili tayo tuna. Oh. Oo nga eh. Eh, madagdagan naman lamang yung tuna. Ano na, kilawing ano na, tuna na miliempo. Oo. May ganun eh. Kilawin. Ano ba yung tuna? Na isang klase lang yun na Hindi, marami yan. marami. Meron tinatawag, di ba, yellow pin tuna. Meron Ah. tinatawag na blue pin tuna. Pero ang gusto ko sabihin ng tuna, isda. Ang isda yun, siyempre. Generalized. You know? Hindi, sa mga Japanese kasi, ano, ang pagkakaalam ko, yung atang kaya nauso yung mga raw food. Raw food. Oo. Nabasa ko sa history. Oo. Raw food. Na. Dahil yan sa gera. Yung World War II ata. Ito. Oo. So, ang 'di ba ang Japan eh, 'di ba? Napasabak sila sa matitinding giyera. Mm. So, nasa doon ata nag-start masanay sila kumain ng mga raw, mga hilaw. Kasi nga wala na silang time na para mag-prepare or magluto pa. Kaya nasanay sila dahil nasa giyera sila ay natuto na sila kumain ng mga raw ng isda. Pero ang sarap ng pagkakakunan na. Yung saksawa nila, sarap yun eh. Ang galing nun eh. Mahirap hanapin yun eh. Yung tinatawag na greenback kulay nun. So, sawan yung wasabi ba? Oo, wasabi. Meron ka ba dyan? Wala. Medyo mangura lang sa mga grocery. 100 plus mga 130. Wasabi. Sashimi naman yung sinasabi mo eh. So dun eh. Sa Kikuman eh. Oh. O, hayaan mo please. Paano mo tayo kumita dito? Na naman. Ang gagawin maraming ma-order sa Japanese food. Kakain tayo nun. Oo. Masarap yun. Nakakita na ako dyan. Mag-pipisil. Parang toothpaste. Lalagyan ng Kikuman. Sasaw-saw. Kuha ng tuna. Sasaw-saw. Naku. Sarap! Sige. Hindi, minsan madali lang yan. Minsan tayo eh. No? Tayo eh kakanan. O tayo eh mamulot eh. Masarap pa. Alam mo ba ang mga Japanese? So, kwento ko lang bilang ako ang pambansang bartender ng Pilipinas, di ba? Oh. Oo. No, kaya nasa hotel. Dati ko pinapasukan. Hotel Nico. Ano yung sabi kaya Nico? Japanese yan eh. Japanese hotel yan. Japanese. O, doon ang mga sa amin. Marami authentic doon. Oo. Alam, pag kumakain sila ng ano, mga mga ano na yan, sushi, sashimi na yan. Medyo hilaw na konti. Yeah, pinapatiran talaga naman. Kasi hilaw daw, siyempre, para yung may panlabang ka dun sa hilaw, iinom ka ng spirits. Mostly, ang mga Japanese, alam mo, pinapatiran, siyempre, yung sariling kanila, yung sake. Meron marami tayong sake dyan eh. Tapos, sake, kuminsan, gin tonic, at saka beer. Pumapatid din yan ng ano mo na bakterya ang gagaling sa isda. Alin? Oo, siyempre, oo. Spirits yan eh. Oo nga, yung sake. Kumbaga, equivalent yan ng kung dito, gin. Yung sake. Hindi, ano yan, yung sake kasi, ano yan, ang kaano niyan, parang, yung soju ng Japanese, ng Korea. Yun, oo. Ito, iba yan, soju yan. Mm-hmm. At teka, hahanapin ko yung aking isa na Good sake. Meron ako dito. Blueberry. Hindi ko lang makita kung nasa yung sake. Ayaw mo na. Andiyan, abutin mo. Ayun ang sake. Ayun pala yung malaking bote. Ayan abutin mo. Ito? Ayan sige, abutin mo lang. Yan ang sake. Wala nga ng laman. Yung Sakari. sakari. Ito ang sake, Bill. Mm-hmm. Yan, rice wine to. Mm. Ito naman, yung soju sa Korea. Halos pareho lang sila. Puro gawa sa ano yan. Mga yan.
Yun. Hindi, talagang ganun ang buhay. Alam mo, pag naman Bill, sa totoo lang, araw-araw ka naman kumain ng masarap, hindi rin naman masarap na yun eh. Di ba? Ang masarap na pagkain, masasabi mo na masarap yan, pag bihira mo makain. Ay, sige, sabihin mo ba, yung paborito mong tuna, araw-araw kitang pakainin yan, umaga, tanghali, hapon, 3 buwan. Ewan ko sasabihin mong masarap pa yan. Baka 3 araw lang, susunod na araw, hindi na makakain. Oo, di ba? Ang masarap na pagkain, Bill, pag bihira mo makain. Once a day lang na mga after. Wala, nakakain ka ngayon, after 2 weeks, nakakain ka, ayun, masarap. Masarap yun. Kaya kahit mayabang ka, araw-araw ka rin bumili ng sashimi o bluefin tuna na sinasabi mo. Eh, hindi mo rin naman mananawa ka rin naman. Masasabak ka. Oo, di ba? Ganun naman. No? Babalik ka pa rin minsan sa sinigang, sa talbos ng kamote, sa bagoong. Oo. Di ba? Yung mga bagoong. Meron na kuha yung anak kong original na bagoong. 2 araw kaming kumuha, ngayon wala nang kalaman-laman, naubos. Bagoong. Ako, bagoong, yung alamang gusto ko. Meron ka ba rito? Meron nga ako ng bawas. Bagoong na lamang. Hindi, pati yung bagoong na, yung parang may tubig, yung isda. Meron ko doon. Galing La Union, bigay sa akin ng kuya ko. Sarap yun. Tapos may mga alamang meron din dito. Kasi nga, hindi naman ako nagkakain kasi nga parang may allergy daw ako. Sarap yun. Paminsan-minsan, pag batuan mo ako. Sige, magdabisa, magdala ka lagi, din kita. Kaya ang punto de vista natin dito ay, hindi ko mo mayaman ka, sobrang yaman ka, ay masarap na ang buhay, masaya ka na sa buhay, hindi nang bataya. Tama? Kahit naman sa Bible, tapusin na natin itong walang kakwenta-kwentang usapan natin. Kahit naman sa Bible, Bill, nakalagay yun. Hindi ang pera ang kaligayahan ng tao sa buhay. Nakalagay si Biblia na. Dahil yung pera naman talaga, dadating at dadating yan. Kaya nga, di ba, sinabi nga ni Jesus, di ba? Doon sa isang, di ba, sa isa niyang pangangaral na sabi niya, yung ikang pera nyo, gusto nyo ba ikang mapunta sa langit? Parang gano'n, di ba? Gusto nyo maligtas, mapunta kayo sa langit. Yung lahat ay kanang yaman nyo, ipamigay nyo sa mahirap. Kasi hindi nyo naman ikaw madadalayin eh. Di ba, lagi natin katuwiran dito sa langit. Tama ka dyan. Kaya, suma total, Mr. Lan, yung... Ano, papalong ka na. Papalong ka na nga! Mga... Si Billy the Great, ang aking kakwentuhan. Ayan, wala ko kami magawa. Kwento-kwentuhan. Mga kaibigan, siguro naman ay nagawa namin ng magandang usapan, kwentuhan. Kwentuhan, yung maging mayaman o mas mayaman pa sinasabi natin mayaman o nandun ka lang sa gitna. Bahala na kayo. Kung mayaman kayo, padala nyo na kami kunti lang. Salamat sa inyo. Okay, magandang hapon ho sa inyo lahat. Magandang araw ho sa inyo. Ako ang pambasang bartender ng Pilipinas. Kasama ko rito, wala akong kakwenta kausap. Basta wala akong lahat na kwenta, basta wala. May ginahong so wala akong kausap. Siyempre, wala akong iba kundi si Billy the Great. Pinagtsatsagaan ko na lang ho. Kaya kung may mararekomenda ho kayo sa akin kausap po ni Miss Samuels para sumamang uminom, rekomendahin nyo ako. Hindi. Tayo nagbibiro lang ho. Di salamat to. Sana panoorin nyo at ito may mga munting kwentuhan. Ang title ho nito, kwentuhan walang kwenta. Ako ang pambasang bartender ho ng Pilipinas. Pambansang Billy the Great. Pambasang Billy the Great. Ayan. Bye-bye. Paki-ano Bye-bye. Paki-share. Ayan.